Magandang umaga sa ating lahat. Sa araw na ito, araw ng linggo, araw ng Panginoon, at tayo rin ay nasa pang-pitong araw ng ating prayer and fasting. At sa lahat ng mga kapatiran, especially sa Gospel of Christ, salamat sa inyong pagpapatuloy na pag-aayuno. Katulad ng napag-usapan natin kahapon, we are in a spiritual warfare. The battle is raging on, but praise God, we have the victory. Sa araw naman na ito, ang ating ipapanalangin ay yung kapayapaan, world peace. Mga kapatid, bago ang lahat, tandaan natin si Jesus ang kapayapaan. Siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang pangalan ng Diyos sa Old Testament ay Jehovah Shalom, si Yahweh na nagbibigay ng kapayapaan. Mga kapatid, kung kapayapaan ang pag-uusapan, first and foremost, peace is a person. Jesus Christ is our peace. At kapag sinabing kapayapaan, hindi lang yung kapayapaan na walang problema, hindi lang yung kapayapaan na wala tayong pinagdadaan ng mga pagsubok sa buhay. Ang tinutukoy na kapayapaan dito ay kahit na nasa gitna ka ng maraming mga pagsubok, iba't ibang problema, but deep inside you, meron kang peace of mind, meron kang peace in your heart, because alam mo na merong Diyos na hindi kanya pinapabayaan. He is our peace. Sabi nga sa Bible, He has broken down every wall. Yung peace na yan, na simbolo rin ng kapayapaan, away o kaya yung absence of war. Sa panahon ngayon, may nangyayaring giyera dyan sa Middle East. May nangyayaring giyera sa Russia at Ukraine, hindi pa natatapos. May nangyayaring giyera sa Pakistan at saka Bangladesh at sa mga iba pang lugar. Mga kapatid, if we will try to imagine, kumusta yung mga namatayan, kumusta yung mga nawalan ng ari-arian, kumusta yung mga nadisgrasya at nasa ospital, kumusta yung mga pinagdadaanan nilang financial. Naniniwala ako sa oras na to, punong-puno sila ng kalungkutan, punong-puno sila ng pag-aaburido. Ngunit salamat sa Panginoon, siya ang ating kapayapaan. At kahit sa atin dito sa Pilipinas, o dito sa Pangasinan, o sa pamilya ng GCF, siya pa rin ang ating kapayapaan. Ipanalangin natin na magkaroon ng kapayapaan ng buong mundo, but more than anything else, ang kapayapaan na tinutukoy ko ay hindi lang yung matapos na ang gera. Ang kapayapaang tinutukoy ko ay yung presensya ng Panginoon na siyang tutulong sa atin mapagtagumpayan natin ang mga kaguluhan sa isip, mga kaguluhan sa puso. He is our peace. Siya po ang ating kapayapaan. The church is called the Heavenly Jerusalem, the City of Peace, sapagkat nandyan, He is the Prince of Peace, and we are the people of peace. Ang tawag na ng Bible sa atin ay mga peacemakers. Kaya ang ating panalangin ngayon, mawala lahat ng takot, mawala lahat ng pag-aaburido, mawala lahat ng mga stress at saka depression, magkaroon tayo ng kapayapaan. Sabi nga ng salita ng Diyos taste and see that the Lord is good. Sinabi rin ng salita ng Diyos na He is in full control. Di ba sabi niya sa Bible, be still and know that I am God. Kaya mga kapatid, anuman ang ating pinagdadaanan ngayon, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Alam niyo, walang nakakaalam kung gaano kabigat yung tubig na nandoon sa baso. Pero habang hinahawakan natin yun, bumibigat ng bumibigat dahil sa kapaguran. Kaya huwag na nating buhatin. Ilagay na lang natin sa lamesa, ipagkatiwala natin sa Panginoon upang magkaroon tayo ng kapayapaan. I declare sa lahat ng mga nakikinig ngayon, especially yung mga nakikipag-isa sa prayer and fasting, magkaroon tayo ng kapayapaan sa isip, magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso, magkaroon ng kapayapaan sa tahanan, magkaroon ng kapayapaan sa church, magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Ngunit ang importante, si Jesus ang mamuno sa ating lahat, sapagkat siya ang Panginoon na nagbibigay ng totoong kapayapaan. Peace is not the absence of trouble. Peace is the presence of the Lord. The presence that gives us comfort, the presence that pacify our fears, because He is in full control. Purihin po ang Panginoon, magpatuloy po tayo sa ating pag-aayuno. Amen.